sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Linggo, kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng March 1, Linggo, March 1, 2026. Sa pangalan po ni RH5 Val Gonzales na humahabol, ito po si Wina Pearl Hesoro. Mega Balita Linggo. Sa ulo ng ating mga balita, Supreme Leader ng Iran napatay umano sa pag-atake ayon sa Israel at kay US President Donald Trump. Mega Balita Linggo. Pangulong Marcos inalerto ang DFA, DMW sa gulo sa gitnang silangan. Mega Balita Linggo. Higit 200 patay sa US at Israel attack sa Iran ayon sa state media. Mega Balita Linggo. Malacanang pinabulaan ng na-ospital si Pangulong Marcos. Mega Balita Linggo. Testimonya naman ng 18 na ex-Marines. Gawa-gawa lamang ayon kay Ombudsman Remulla. Mega Balita Linggo. At ikasyam na sunod na oil price hike asahan sa Martes. Mega Balita Linggo. Sa detalye po ng ating mga balita, nasawi na umano ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei matapos ang malaking joint military strikes ng Estados Unidos at Israel. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, maraming palatandaan na ang Supreme Leader ay wala na o patay na. Sinabi naman ng isang senior Israeli official na natagpuan na ang kanyang katawan sa mga gumuho ng kanyang compound sa Tehran. Ito rin po ang kinumpirma ni US President Donald Trump sa kanyang social media account. Gayunpaman, hanggang sa ngayon walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Iran tungkol sa kanyang kamatayan at may mga ulat na sinasabing sinabi ng ilang Iranian media na nananatili siyang matatag at nasa utos ng mga operasyon. Mega Balita Linggo. Kaugnay niyan, hindi bababa sa 201 katao ang nasawi habang 747 ang sugatan dahil po sa pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Iran. Kasama rito ang hindi bababa sa 85 katao na nasawi at 63 iba pa ang nasugatan matapos tamaan ng airstrike ang Israel o ng Israel ang isang elementary girls school sa lungsod po ng Minab sa southern Iran. Ang mga pag-ataking ito ay dulot po na nagpapatuloy na pambobomba ng Estados Unidos at Israel sa iba't ibang bahagi ng Iran na nagdulot ng tumitinding tensyon at karahasan sa rehiyon. Samantala, 4 na katao pa ang sugatan sa Dubai matapos magliyab ang isang gusali sa Palm Jumeirah nang bumagsak ang debris mula sa mga na-intercept na missile.
Ayon po sa Dubai Media Office, naganap ito habang nagsasagawa ang Iran ng retaliation na missile attacks sa ilang bahagi ng Gulf bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel. Ayon sa mga autoridad ng UAE, naagapan na ang sunog at ligtas ang karamihan sa mga residente. Mega Balita Linggo. Habang kinumpirma po ng Ministry of Defense ng United Arab Emirates na isang Asian national ang nasawi sa ginawang airstrike ng Iran sa kanilang teritoryo. Sa isang statement, sinabi nitong matagumpay nilang na-intercept ang mga ballistic missile mula sa Iran. Pero nagdulot umano ng pinsala sa lugar ang mga debris mula rito na siyang sanhi ng isang casualty. Kinundi na naman ito ang naturang pag-atake at iginiit na handa silang gawin ang anumang measure para protektahan ang kanilang teritoryo at mga nasasakupan. Mega Balita Linggo. Samantala, mahigpit na pinaalahanan ng OWA ang mga Filipino workers sa gitnang silangan na sundin ang mga abiso ng mga embahada kaugnay ng tensyon sa lugar. Patuloy umano sa koordinasyon ng ahensya sa mga kaukulang Migrant Workers Office upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero bilang paunang hakbang, pinapayuhan ng OFWs na tukuyin na ang mga pinakamalapit na shelter at maging handa sa emergency alert. Ipinaskill na din ng tanggapan sa kanilang official media pages ang emergency hotlines ng bawat embahada sa Israel, Oman, Jordan, Qatar, Lebanon, UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi at Iran. Para naman sa mga nasa Pilipinas at nais makibalita sa nangyayari sa kanilang mga mahal sa buhay, maaari pong tawagan ng OWA sa 1348. Ulitin ko po, para sa mga nasa Pilipinas at nais makibalita sa mga nangyayari sa kanilang mahal sa buhay, maaari pong tawagan ng OWA sa 1348. Mega Balita Linggo. Sa ating pong pagbabalik, makakasama na natin ang nag-iisang Val Gonzalez. Tayo po muna'y maghanap buhay ang ating oras 6:20 ng umaga. This time. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng
Charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Mega Balita Linggo. Napuwersa ako ron na. Napuwersa akong mag-exercise. Maraming salamat sa ating executive producer na si Binibining Wina Karaskal Hesoro. Salamat naman dun sa organizer ng isang malaking event dito. Dito sa Sunday Sports Hub ng Metro Manila. Dito sa bisinidad ho ng Star City. Dahil napuwersa akong mag-exercise. Ay, ako si Val Gonzales. Samahan ho ninyo akong mamayang alas 7 ng umaga. Uno na ho tayo ng buwan ng Marso. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, inilipat na ng embahada ng Pilipinas sa Israel ang operasyon nito sa underground para manatiling functional. Kasunod ito ng paglapag ng Iran sa ginawang pagpalag ng Iran sa ginawang military attack ng US at Israel na nagresulta sa palitan ng missiles ng dalawang puwersa. Pinangunahan ni Ambassador Eileen Mendiola ang pagpapagana ng crisis management team ng embahada. Patay sa pinakahuling assessment, wala namang Pilipinong naitatalang nasugatan sa patuloy na bakbakan. Mega Balita Linggo. Samantala, sa kaugnay na balita, natasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Iran at Middle East. Ginawa ni Pangulong BBM ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng airstrike ng US at Israel sa Tehran. Ayon kay US President Donald Trump, layunin ng operasyon na ma-eliminate o maalis ang tinawag nitong banta mula sa Iran. Kaugnay nito ay nagpaalala pa rin ang mga embahada ng Pilipinas sa Qatar, Bahrain at iba pang karatig na mga bansa na maging alerto sa posibleng paglala o posibleng pag-escalate ng tensyon sa gitnang silangan. Mega
Balita Linggo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa gitna ng sigalot sa Middle East. Kasunod ito ng inilunsad na airstrike ng US at Israel sa bansang Iran. Sinabi ng DFA na naka-full alert na ang mga embahada sa Middle East upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipino sa lugar. Kasalukuyan na ring iniimplementa ang mga contingency plan sakaling lumalapang sitwasyon sa Middle East. Mega Balita Linggo. Walong minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Marin namang pinabulaanan ng Malacanang ang kumakalat na impormasyong isinugod daw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ospital. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa private meeting ang Pangulo kasamang Presidential Management Staff noong umaga ng Sabado kahapon. Giit ni Castro, maayos at magandang kalusugan ng Pangulo at nagtatrabaho kahit na weekend. Kumakalat online ang samot-saring impormasyon hinggil sa kalagayan ni PBBM kabilang ang umano'y pagkakaroon ng colon cancer. Matatandang dati nang dinala Pangulong Marcos sa ospital ngunit nakarecover na umano sa sakit na diverticulitis. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, tinawag naman ni Ombudsman Boying Rimulya na canard story o gawa-gawang kwento lang ang testimonya ng umano'y 18 Marines na nagpakilalang bagmen na nagdi-deliver ng male-maletang pera sa mga politiko. Sa programang executive session sa DZRH, sinabi ni Rimulya na mahirap paniwalaan na alam ng lahat ng mga nagpakilalang Marines ang nakasulat sa inihain nilang apidabit. Aniya politika lang ang motibo at gusto umano na ipunto na hindi maring magkamali ang mga sundalo kahit pa kaduda-dudang kanilang affidavit. Dagdag pa ni Rimulya, malinaw na gusto nilang magkaroon ng kudeta. Matatandaang inilantad ang testimonya ng umano'y mga dating Marines isang araw bago ang trillion peso March movement kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power. 18 people sign one affidavit. And an affidavit is supposed to contain, dapat yan, ang nakasulat dyan, personal knowledge mo. O by on. Yung sarili mo lang, karanasan. Alam mo. Kaalaman, sarili mong karanasan. Paano naging common knowledge sa kanila yung 18 sila lagi magkakasama sa buong affidavit na yon? Sa lahat ng lakad, magkakasama sila ng 18? So, ano yun? They're trying to create a tipping point. Yes. Na 18 Marines cannot be wrong. Yes. Hindi naman lahat. Marami nga dyan discharge. Marami dyan, hindi naman Marines. So ginagamit lang. Nag-create sila ng tipping point. Political. Mahirap maniwala na yung 18 yon, lahat sila, alam nila lahat yung na nakasulat sa affidavit na yun. At saka imposible yung mangyari, siguro, kung babasahin mo, ang Ombudsman. It's possible na nagsama sila minsan, na 18 sila. Nagkwentuhan. Nagkwentuhan, pero para magkasama sila sa bawat lakad doon. At alam nila lahat yung alam mga nila lahat na sinasabi ron. Medyo iba. Parang ang binabanggit parang paratang ay hindi pa katibayan. Parang ganun Sa mga investigasyon ho kasi ng gobyerno, madalas nauuna na ho yung nauuna na yung husga kaysa dun sa ebidensya. May pangalan, may akusasyon, may ingay, pero kapag binasa ang opisyal na ulat, iba ho yung lumalabas. Parang ganun yung ipinubunto nitong ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang paratang ay hindi pa masasabing katibayan. Kaya ho ganun yung inilabas na statement ho ng Office of the Ombudsman nung araw ho ng Biyernes, ng Huwebes. Ganito yung sitwasyon ho doon sa bagyang ulat ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol doon sa irregularidad doon ho sa
flood control project. Sa dami ng pagdinig, maring isipin na ang publiko na may napatunayan ng pananagutan, pero dun sa mismong ulat ay hindi ho ikangay nagtatag ng ebidensya laban dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Yun ho kasi ang gusto ng lahat yung mga matataas na tao ang dapat na ating makita, na masampahan ng kaso. Pero kung titingnan ho natin dun sa ulat, hindi siya inirekomendang kasuhan. Ang nakasad lamang ho doon, kung ang pag-uusapan dun kay dating Speaker Martin Romualdez, ang nakasad lamang ho doon, case build up, yung inirekomenda dun sa Office of the Ombudsman. Mahalagang linawin ho kasi yan Yung case build up ay hindi ho finding of guilt. Hindi rin ito probable cause. Ibig sabihin, kulang yung mga ebidensya para magsampa ng kaso. Kaya ito ho, hamon dun sa lahat ho ng mga nag-aakusa. Yun pong burden of proof ay nasa inyo ho para kumilos yung ibang mga ahensya ho ng gobyerno na kinakailangan kumilos para magsagawa ng investigasyon. Mas diretso pa nga ho yung sinabi ng chairman ng komite, ang mga paratang laban kay Romualdez ay walang validation at corroboration. Sa madaling salita, walang dokumentong nag-uugnay, wala hong testigong nagpapatunay, walang perang bakas at walang napatunayang papel sa implementasyon ho ng proyekto. Yun ho yung isang mga masakit ho dyan sa mga sinasagawang, alam mo natin, malapit na yung politika. Asahan na ho natin na mas marami pa hong mga alingas-as ho na ganyan. Nauna na ring nagsuri ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Pareho ang nakita, wala pang direktang partisipasyon sa pagpili ho ng kontraktor doon ho sa paglabas ho ng pondo o pagpapatupad ng proyekto, maliban sa papel ng Kongreso, doon ho sa pag-aproba, doon ho sa taunang budget. Dito nga ho pumapasok yung mahalagang prinsipyo ng gobyerno. Ang Kongreso ang naglalaan ng proyekto, ang executive branch, yun ho yung nagpapatupad ng proyekto. Kaya't ang isang mambabatas ay mananagot lamang ho kung mayroon hong mga ebidensyang siya mismo yung nakialam o nakinabang. Yung binabanggit ho kanina ni Ombudsman Boying Rimulya, paanong yung 18 ay iisa yung kanilang statement? Ano yun? Alam nila, pare-pareho sila, bawat isa sa kanila, pare-pareho yung direktang impormasyon o direktang partisipasyon kung meron man na kanilang nalalaman. Ganun ho yung kwan doon, yung usapin ho doon. Dapat kung nag-aakusa, kumpleto ng mga ebidensya. Yun ang punto ng ombudsman. Kung pagsasamahin ng dalawang pagsusuri, malinaw ang larawan. Walang direktang ugnayan, walang corroboration, walang kasong inirekomenda. Yun ho, yung sa mga tunay na kaso ng katiwalian, may naiiwan hong bakas. Ito ho yung dokumento, ito ho yung transaksyon, ito ho yung testigo. Pero ang banat naman ho ng iba. Nakausap namin si Attorney Baligod, yung nag-file ho dun sa Office of the Ombudsman. Yung nakausap ho namin nung Friday, itong isa sa mahusay na abogado, si Attorney Ferdinand Topacio. Siyempre, ang kinakatwiran nila, hindi, normal lang naman na ganyan ang sasabihin ng Office of the Ombudsman Kasi alam naman natin kung saan nanggagaling ho yung si Ombudsman na Boying Rimulya. Doon ho sa isang iniimbestigan ho nila, ay yung sa flood control projects, wala pa hong bakasona na pinakikita. Wala pa hong naipakitang mga ebidensya laban dun sa mga tataas na opisyal na gusto sana nating makita na sila ho'y dapat na mapanagot. Kaya lang yung puro akusasyon lang, kulang ho sa mga ebidensya. Ang gusto ho ng taong bayan ay managot ho talagang dapat na managot. Mahirap naman kung puro ngak-ngak lang ng ngak-ngak na wala naman hong mga isinusumiting hong mga ebidensya, mga matitibay na mga ebidensya. Sa isang demokrasya, ang pananagutan ho
ay nakabatay ho doon sa mga patunay, doon ho sa ikangay mga ebidensya. Hindi sapat yung paratang, hindi sapat ang hinala, at hindi ho sapat yung ingay. Kaya malaking hamon. Gusto natin ho lahat mapanagot dahil pera ho ng taong bayan. Yung pong winaldas ho ito, multi-trillion nga ho yung pinag-uusapan eh. Hindi lang ho multi-billion eh. Ganun ho kalaki. Dahil yung kapag ho yung paratang ay tinanggap na parang katibayan, ang talo hindi lamang ho yung isang tao kundi ang mismong prinsipyo ng katarungan at tiwala doon ho sa institusyon. Mega Balita Linggo. Mag-commercial na nga lang ho muna tayo. Meron na lamang ho tayong nalalabing 12 minuto o 22 minuto bago mag-ikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mega Balita Linggo. I-expect na ho natin na itong susunod hong linggo. Simula ho sa araw ho ng bukas, araw ho ng Lunes. Ngayon ay Marso 2 na ho pala bukas. Uno na ho ngayon. I-expect na ho natin yun na isa dun ho sa magiging abala ng mga ahensya ng gobyerno ay ang Department of Migrant Workers at ang OWA, ang Department of Foreign Affairs. Dahil ho dun sa lumalala na namang tensyon dyan ho sa bahagi ng Middle East. Ay mismo na ang presidente ho ng Amerika ang nagkumpirma na napatay na nga ho ang prime minister ng ang presidente ng supreme leader ng Iran na si Ali Khamenei. Nasawi na ho dun sa airstrike na magkakasunod na isinasagawa ho sa kasalukuyan ng Amerika at ng Israel. Yung kanilang pag-atake ho dyan sa bansang Iran. Ang pinag-uusapan ho natin dito ay 2 hanggang 2.3 milyong mga Pilipino overseas workers na nandyan ho sa iba't ibang mga bansa ho dyan sa buong Gulpo, dyan sa buong Middle East. Yan ho yung sana ay hindi na ho mag-escalate, hindi na lumala pa yun hong tensyon na nangyayari ho dyan, yung giyera, yung bakbakang nangyayari ho dyan. Dun ho sa mga bansang nandyan sa Middle East, ang isa sa may pinakamalaki hong bilang ng mga Pilipino OFWs ho natin, mga overseas Filipino workers, ay dyan ho sa may Saudi Arabia. Halos 1 milyon ho yan. Halos 1 milyon ho yung pinag-uusapan ho natin dyan. Sa UAE ay 0.5 milyong mahigit. Record ho ng Department of Foreign Affairs. At ng PSA ay merong 542,000 na mga Filipino workers, OFWs dyan ho sa UAE. At sa Saudi Arabia ay nasa 938,000. Batay ho dyan ho sa record ng PSA at ng Department of Foreign Affairs. Sa Kuwait ay meron ho tayong halos 200,000. Halos 200,000 rin ho sa Qatar. Sa Bahrain, nasa 159,000. Sa Oman, 39,000. Jordan, 29,000. At ang Lebanon ho, at sa Israel ay meron hong 25,000. Batay ho sa record na mga OFWs ho dyan sa Lebanon ay 28,000. Could you imagine kung mag-escalate ho yung giyera ho dyan?
kung gaano na naman kalaki yung gagastusin ho ng gobyerno doon ho sa isasagawang paglilikas, repatriation ng mga kababayan nating OFW, dahil hindi naman ho maaring kwan yan hindi naman ho yan maaring ikangay pabayaan na lamang ho silang maiipit dyan ho sa nangyayari hong gyera, gulo na naman dyan sa bahagi po ng Middle East. Mega Balita Linggo. At sa iba pang mga balita, dumistansya naman ang saksi sa paglagda ng affidavit ng 18 mga nagpakilalang mga dating Marines hinggil sa katotohanan ng naturang mga salaysay. Ayon kay Bishop Efraim Tendero, pinakiusapan lamang siyang maging witness sa pagpirma ng sworn statement sa isang notary public. Pero hindi umano niya kilala ng personal ang grupo at hindi siya makapagsasabi kung tunay o hindi ang expose ng mga ito. Lumantad ang 18 individual bilang bagmen umano ni dating Congressman Zaldico na silang naghatid ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Humihingi rin ng paumanhin si Tendero at iginiit na ginawa niya ang pagiging witness bilang pribadong personalidad. Ay nako. Pero binabanggit nung grupo like si Attorney Levito Baligod, isang napakahusay na abogado yan. Ang kanilang binabanggit, itong affidavit na isinumiti namin sa tanggapan ng ombudsman ay isang paghiling na gumawa daw ng trabaho ang Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng kanilang moto proprio na kahit daw iota of evidence, kahit nga daw ikangay anonymous na sumbong ay kailangang aksyonan. Yun naman yung kanilang pinanghahawakan. Pero ang sabi ng ombudsman, titingnan muna namin kung pag-aaralan pa raw ho nila. Mega Balita Linggo. Ito yung isa sa katotohanan ng lahat ho ng nangyayari dyan sa kaguluhan ho dyan sa Middle East, dahil ang sabi ng ating executive producer na si Wina Carrascal Tesoro, ang sabi niya, nag-abisyo na siya sa mga motorista. Ihanda na raw ho inyong mga bulsa. Alam mo ninyo, pag-usapin ho ng produktong petrolyo, yung pag-uusapan, hindi lamang ho mga motorista ang dapat hong maghanda ng kanilang mga bulsa, dahil ang epekto ho ng kahit na sentimong pagtataas ho sa presyo ng produktong petrolyo, ng gasolina, ay yung domino effect ho nito dun sa baba, dun sa mga pangunahing bilihin. Mabuti ng mabuti kung tayo ho ay nakapagbulsa gaya nung iba ng malaking ikangay kwarta ng taong bayan, hindi tayo maapektuhan. Ayahan na lamang natin yan. Pero ang katotohanan ay asahan na ho hanggang pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa araw ng Martes sa pagtaya ng oil industry sources. 1.70 1.70 hanggang 1.90 ang posibleng dagdag presyo sa gasolina, habang piso hanggang 1.20 naman sa kada litro ng diesel. Posible namang maglaro sa 1.30 hanggang 1.50 ang itataas ng kada litro ng kerosene. Ito na ang pangwalong magkakasunod na linggong may increase ang gasolina at pangsyam naman sa diesel at kerosene. Mega Balita Linggo. Ang gusto kong kumustahin, paano naman kaya yung epekto nito dun sa pamasahe, dahil nakapending yung petisyon ng iba't ibang transport group para ho hilingin sa regulatory agency sa LTFRB na payagan na silang magtaas ng pamasahe. Mega Balita Linggo. Ito pa yung dumagdag
dun sa isipin ng ating mga kababayang nakikipagbangga ang dila, nakikipagbangga ang katwiran ho sa social media. Ito, makinig ho kayo. 8 minuto na lamang ho bago magkikipito ng umaga. Pansamantalang nakalaya ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos mula sa pagkakapiit sa Parañaque City Jail. Ang sabi ni Kuya Edniel Parosa na tumututok sa Kampo Krame dito sa kaso ng isa sa pinakamaingay sa social media, itong si Norman Mangusin. Sabi ni Kuya Edniel, ito'y makaraang makapagpiansya ang inarestong si Mangusin dahil sa kasong unjust vexation. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Jail Superintendent J. Rex Busdenera, pinakawalan si Mangusin matapos lumabas ang court order kahit araw ng Sabado. May weekend court din naman ang Parañaque kaya naiproseso agad ang paglaya ni Mangusin na nagpiyansa ng 120,000 piso. Ayan, nakita naman ho ninyo. Kinalbo eh. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay na balita, kakasuhan ni Napolcom Commissioner Rafael Kalinisan ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Sinabi ni Kalinisan na kasama niya si Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na mag-aay ng unjust vexation case sa isang criminal offense. Gate ni Kalinisan, ito'y upang wala nang mabiktima si Mangusin, may taguyod ang mga institusyon ng gobyerno at may paglaban ang ordinaryong mga tao. Sa naunang Facebook post, sinabi ni Kalinisan na kinumpirma ng PNP Civil Security Group na hindi lisensyadong security practitioners ang siyam na security escorts ni Mangusin. Security escorts ba yung mga yun? Yung mga nagbibideo sa kanya. Pag naglumakad dito, may mga kasama eh. May hawak din naman ang expired na Glock pistol ang vlogger na noong September 2017 pa napaso ang rehistro. Makikipagtulungan na niyang Napolcom sa CIDG sa investigasyon upang matigil ang mapanlinglang nagawain nitong si Mangusin. Matatandang inilipat si Mangusin sa Parañaque City Jail mula sa kustodiya ng CIDG NCR matapos na mabigong makapagpiyansa. Ang bait ho nito napanood ko nung bagya yung kanyang Facebook Live kaninang madaling araw ko nabasa. Ay kabait. Nakakalbo nga lang. Hindi pa malaman kung paano nakakalbo. Ang sabi ng CIDG, yun daw patakaran ng mga namumuno dun sa sila siguro na mga preso. Nakakalbo itong si pinakalbo. Hindi naman kalbong-kalbo. Parang skinhead. Hindi nga niya tuloy bagay. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, nananawagan naman si Senador Christopher Bongo sa pamahalaan na tiyakin ang maigpit na pagsunod sa konstitusyon at due process bago isusuko ang anumang o sinumang Pilipino sa hukuman saan mang jurisdiksyon o saan mang bansa. Ito'y kaugnay ng kanyang suporta sa Senate Resolution number 307 na naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa tinatawag na extraordinary rendition. Ayon kay Senador Go, ang sentrong prinsipyo ng resolusyon ay ang garantiya ng konstitusyon na walang Pilipinong dapat maalis ang kalayaan ng walang due process of law. Binigyan din ni Senador Go na protektadong bawat Pilipino laban sa extraordinary rendition at may karapatang humingi ng remedyo sa lokal na korte. Anaya bago ilipat ang isang Pilipino sa ibang bansa para sa investigasyon o paglilitis, dapat mo nang dumaan sa mga legal at konstitusyonal na proseso. Payo din niya, ang pagpapatupad ng due process ay hindi humahadlang sa katarungan o international cooperation kundi pinapalakas pa ito. Mega Balita Linggo. Apat na minuto bago mag-ikapito ng umaga, iginiit naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na hindi nagbabago ang kanyang tindig na ebidensya dapat ang magdikta ng investigasyon sa flood control scandal.
Sagot ito ni Lacson sa pagkalampag ng Iglesia ni Cristo kasunod ng paglutang ng 18 mga nagpakilalang dating sundalo at umano'y bagmen ni Zaldico. Tanong ni INC spokesperson Edwin Zabala, bakit wala umanong malinaw na akbang upang palawakin ang investigasyon matapos ang paglantad ng mga sinasabing mga dating sundalo? Pero nanindigan si Lacson na kailangan munang ma-validate ang kredibilidad ng bawat lumalabas na impormasyon bago ito aksyonan. Inirerespeto mano ng senador ang komentong ito ng INC. Mega Balita Linggo. Dalawat kalahating minuto bago magikapito ng umaga, tiniyak naman ng DICT na magkakaroon ng internet connection o Wi-Fi ang mga liblib na lugar lalo na sa mga probinsya para lubos na mapatupad ang digital bayanihan sa bansa. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni DICT Undersecretary for Special Concerns Faye De Sagon na kasalukuyang naglalagay na sila ng mga free Wi-Fi access sa mga munisipalidad sa Mindanao. Alinsunod na rin ito sa mandato ng ahensya na i-connect kaaniya ang mga Pilipino at matiyak ang seguridad sa cyber security. No point in talking about digitalization or going online if wala ka namang connection. Mega Balita Linggo. Samantala, hindi muna itutuloy ng Department of Information and Communications Technology of the Philippines o DICT ang panukalang banlaban sa messaging app na Telegram. Sa panayam ng programang Special on Saturday, sinabi ni DICT USEC for Special Concerns Faye De Sagon na mismo ang kampanya ang kumpanya ng Telegram ang lumapit sa ahensya para pag-usapan ng issue na nagagamit ang app sa illegal na aktibidad. Ayon kay De Sagon, nagkasundo na at patuloy na nakikipagtulungan ng Telegram sa DICT para masolusyonan ang naturang issue. So, hindi po sa ngayon, hindi itutuloy. Kasi nga, nakapag-cooperate naman yung messaging app with the DICT. In fact, sila po mismo nag-reach out the moment that they heard that we're exploring the idea. Ngayon po, ang promise nila is they're going to have nagkaroon sila ng kasunduan with Secretary. Magkakaroon sila ng 24/7 help desk response. Magkakaroon sila ng regular reporting ng takedown sa DICT. Tapos magkakaroon ng mahigpit sila na hindi mahigpit, zero tolerance for dun sa online sexual abuse and exploitation of children. Matatandaan na nang inilutang ng DICT na ang posibilidad na iban ang Telegram dahil sa patuloy na paggamit sa naturang platform sa illegal gambling, illegal financial fraud at iba pang mga illegal. Yan ang mahirap napakikinabangan ng taong bayan pero pag yan ho ay pinasukan ng mga utak kriminal, hindi na ho natin yan magagawan pa ng paraan. Mega Balita Linggo. Patuloy naman ho sa pagbuga ng lava at uson o pyroclastic density currents ang bulkang Mayon. Sa pinakauling update ng PHIVOLCS, naitalang panibagong collapse at lava effusion ng bulkan sa pagitan ng alas 9:44 ng gabi kagabi hanggang alas 10:45. Ito na ang ika-54 na sunod na araw na tuminding o mas tumitinding pag-alboruto ng Mayon volcano sa pamagitan ng effusive eruption. Nananatiling nakataas sa alert level 3 ang sitwasyon sa paligid ng bulkan kung saan bawal ang pagpasok sa loob ng itinakdang 5-kilometer danger zone. Mega Balita Linggo. Kaya ang kabuuan natin isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Uno na ho tayo ng Marso. Ngayon ay Fire Prevention Month ng araw ho ng Biyernes araw ng Biyernes, Los Bisperas ng
antibisperas ng Fire Prevention Month ay isang sunog yung nangyari ho dyan sa Quezon City at sinundan ng ilan pang mga sunog sa iba't iba pang mga lugar dito sa National Capital Region. Ang sabi nga ng Bureau of Fire Protection mas tumaas ang bilang ng mga nangyayaring sunog nitong nakalipas na taon na 2025 kumpara nung sinundang taong 2024. Kaya mag-iingat ho tayo sa sunog. Hindi ho kinakailangan kapag buwan lamang ho ng Marso dahil itinalagang Fire Prevention Month bilang simbolo ng pag-iingat dun ho sa sunog. Dapat buong taon ay atin pong itakda bilang pag-iingat ho sa sunog. Bakit ba tuwing Marso lang? Dahil mainit na panahon dito sa Pilipinas, hindi ho ganon. Kahit nga ho malamig na panahon, di ba ang buwan ho ng Disyembre, malamig na panahon pero nang may nangyayari hong mga sunog sa iba't ibang mga kadahilan. Susunod na ho ang Maynila. Ito ang Pilipinas. Mapapakinggan po at mapapanood natin ang nag-iisang dilag ng Oriental Mindoro, si Binibining Les Narciso. Oras, 2 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.